patay na muling nabuhay at gustong maghasik ng lagim. Isa lang yan sa pwedeng maging description sa mga zombie. Ayon sa mga movies at TV shows, ang mga zombie ay nahawaan o infected ng isang zombie virus at dito nga sila ay umaatake at kumakain ng mga tao. Literal na bangungot kung iisipin, lalo na kung wala itong lunas at kung kumalat pa ito sa buong mundo at maging isang ganap na apocalypse. Well, paano ka nga ba makakasurvive? Sa dinami-dami ng mga palabas patungkol dito, ang isang kagat lang daw ng zombie sa'yo ay pwede mong ikahawa, kung kaya't napakadelikado at sobrang bilis ang pagkalat nito. Ngunit aminin natin, lalo na kung isa kang avid gamer o hindi kaya ay trip mo ang mag-movie marathon sa mga ganitong uri ng palabas. Isa itong exciting na pangyayari. Ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay biglaang magiging survival mode to the fullest. Kahit na ang simpleng paglabas mo lang ng bahay ay pwede mong ikamatay o ikahawa. Ang mga zombie team games, movies at TV series nga ay napaka-popular hindi lang para sa mga Gen Z kundi pati na rin sa lahat ng tao. Tulad ng mga nausong laro dati sa mga computer shop na Left 4 Dead, mga mobile games tulad ng Plants vs. Zombies, at ang isa sa pinakasikat na TV show na The Walking Dead. Ang pagkahumaling nga ng mga tao sa mga survival games at mga movies about sa mga zombies ay hindi maitatanggi. So, usapang zombie. Pasensya na medyo maliwanag ba? So, gabi na ngayon and medyo late tayong nakapag-create ng content but it's all good. Kaso nga lang medyo nakaka-distract pala tong ilaw natin. Oo, ang sakit sa mata. Kailangan kong mag-shades. Usapang zombies. Nagkaroon na ng virus dati. Coronavirus. So, dati, nung COVID season, obviously, lockdown, andun yung panic ng mga tao. Kasi nga hindi ka makalabas ng bahay, may mga taong hindi makakasurvive sa ganung klase. 'Di ba? Kasi nga kailangan nilang magtrabaho, kailangan maghanap buhay, kailangan nilang umalis ng bahay. Right? Imagine pa kung may zombie apocalypse. 'Di ba? Paano ka na lang makakasurvive nun? Lalabas ka lang ng bahay, may mga naglalakad na zombies. Ano nga ba yung chances of survival ko? Yan, nung pandemic, hindi ko na matiis yung nasa bahay lang. 'Di ba? Somewhat na iba pa rin talaga yung bang kahit nga lang yan, maglakad ka sa malapit sa inyong park, maglakad ka lang sa neighborhood nyo, pero yung nandun ka lang talaga sa kwarto mo, sa bahay nyo, 'di ba parang ewan. Ako yung pinakaunang magiging victim ng mga zombie if ever. Kasi nga, trip kong umalis ng bahay, first casualty. Dahil na rin sa mga iba't ibang sakit at viruses na kumakalat, ang katanungan patungkol sa pagkalat ng isang zombie virus ay napakaliit lamang ang tsansang mangyari. Ngunit, mismong ang United States Department of Defense ay may plano magkakaroon man ng senaryong patungkol sa zombie apocalypse na tinawag pa nilang CONPLAN 8888 o Counter Zombie Dominance. Ayon sa mga conspiracy theories, dahil na rin sa sobrang advance ng ating mundo, maaaring may mga bansa na daw na nakapag-create ng isang biological weapon na pwedeng maihalin tulad sa isang zombie plague. At dahil sa sobrang classified ng mga bansang katulad ng US, Russia, North Korea at China, syempre, hindi nila aaminin sa publiko
ang patungkol sa kung ano man ang mga advanced weapons na meron sila. So, eto yung sitwasyon, yung scenario. Hindi nga nagkaroon ng nuclear war. Hindi nagpasabog ng mga atomic bombs, pero eto naman yung ginawa. Somewhat na may nagpakalat ng zombie virus hanggang sa umabot na to sa buong mundo. Naging zombie plague. Tulad ng, ano nga ba yung movie na yun? Basta yung train siya napapuntang Busan. Nakalimutan ko Basta about siya sa zombie. Isang train papuntang Busan. Basically, may mga zombie siya. Kalimutan ko yung title ng movie na yun So, sa akin, at least yung coronavirus dati, somewhat na pwede ka lang mag-mask, pwede kang mag-social distancing, okay na. Makakasurvive ka na. I think ang mag-i-enjoy lang naman talaga if ever mang nangyari, may mga zombie na naglalakad na paano yung lakad nila? Eto ba yung mga typical na zombie sa The Walking Dead na typical lang siyang patay na naglalakad and then that's it. 'Di ba? At least sana yung mga zombie, yung bang palakad-lakad lang sila na ganyan, patay siya na naglalakad. That's it. Right? Pwede mong itulak lang Mapabata, matanda, babae o lalaki ay hindi makakaligtas sa zombie apocalypse. Lalo na kung ito ay nangyari sa isang lugar o bansa na hindi handa at walang alam sa survival skills. Ikaw, sa tingin mo, kaya mo nga bang makasurvive sa isang zombie outbreak? Makakayanan mo bang labanan ang mga ito? Ayon sa mga movies, ang tipikal na ginagawa upang tuluyang mamatay ang isang zombie ay ang barilin o hindi kaya ay ang wasakin ang mismong utak nito na siyang kumukontrol sa kanyang katawan. Tulad sa pinakasikat na movie franchise na Resident Evil, ang pagkalat at naging simula ng deadly zombie apocalypse na ito ay galing sa isang masamang korporasyon na ang hangad ay magpakalat ng biological weapon para i-take over ang mundo. On the side note, feeling ko pala parang mas okay na lang yung nuclear war. At least yun, pag hinulugan yung syudad mo, yung lugar nyo, somewhat na yun Oo, hindi mo na mararamdaman pa, magiging abo ka na lang. 'Di ba? Yun yung mangyayari. Hindi ka masasaktan, instant death. Dito sa zombie outbreak, andun talaga yung struggle Oo, at least man lang sa nuclear war, isang bagsakan lang Like boom, right? Nuclear war or zombie apocalypse? Pwede bang magising na lang ako? Parang bangungot Yun din, 'di ba? Hindi natin alam. Lalo na ngayon, ang daming mga viruses, ang daming pwedeng mangyari. Tulad ng AI. What if yung mga modern AI, sila tong mag-create ng isang virus, isang deadly virus, para AI ang mamuno sa mundo, hindi tao. Right? Pwedeng mangyari. Tulad ng COVID. Panigurado, mga scientists, kahit nga mga USA, Russia, China, hindi nga nila napigilan yung pagkalat ng virus na to. Kumalat siya buong mundo. Dapat nandun pa rin yung pagiging handa. 'Di ba? Expect the expected. Minsan talaga hindi rin gumagana yung utak ko. Lalo na kapag late na pasensya na. Ayon din sa mga eksperto, may mga bansa o lugar na hindi daw maaapektuhan ng mga zombie virus dahil sa isa itong isolated island, may cold at harsh climate o hindi kaya ay dahil sa iilan lang ang naninirahan dito kagaya ng Greenland sa isang popular na larong Plague Inc.
ang bansang ito lamang ang hindi kayang mahawaan o tuluyang masakop ng virus. Ito ay matatagpuan sa North America at kalapit na bansa ng Canada at Iceland. Ang bilang din ng populasyon ay nasa 56,000 lamang na pinakamababang population density sa buong mundo. Kahit na wala silang militar dahil sa natural barriers at ito ay isang malaking isla, ang paglaganap o tuluyang pagkahawa ng mga tao dito mula sa mga zombie virus ay napaka-imposible. If ever man nandyan na, nagkaroon na ng zombie apocalypse, andyan na yung zombie outbreak, hala, ayan na, anong gagawin mo, men? Sa akin, ano ba yung pinaka first step na ginagawa dapat sa isang survival? Paano nga ba? Maghuhukay ng lupa or maghanap ng mataas na building? Yung bang nasa rooftop ka? Kasi usually, syempre sa ground level, dyan yung aatakihin ng mga zombie. Dapat sa mataas tayo na palapag. Akyat tayo ng poste ng Meralco? In all seriousness, sa tingin ko, nasa disiplina pa rin yan ng tao. Kahit pa sabihin ng government, right? Ito yung gawin natin, ito yung steps para mapigilan, mabawasan yung pagkalat ng virus. Kung yung mga tao ayaw pa rin sumunod, let's say andyan na talaga, nagsilabasan na, kumalat na, andyan na yung mga zombies, sasabihin ng government, huwag kayong lumabas ng bahay, lockdown, shutdown, may mga makukulit pa rin, may mga matitigas yung ulo, lalabas ng bahay. Go! 'Di ba? Kahit na pwede silang mapatay, pwede silang makain ng zombie. Ay nako, ang kukulit talaga ng mga tao. 'Di ba? They exist. So, kailangan andun pa rin talaga yung disiplinang tinatawag. Yun, may posibilidad mang mangyari o wala ang ating pagiging handa at kakayahang makapag-adapt at makasurvive sa kahit na anong pagsubok sa buhay ay kinakailangang maging angkop. At syempre, tulad ng ating mga napapanood na survival movies, ang pagtutulungan ng isa't isa ay labis na makakapagbigay sa atin ng mas mataas na tsansang makasurvive. So, there you go. Pwede mang mangyari, pwedeng hindi, may possibility man or wala, kailangang maging handa, 'di ba? Expect the expected. Mali, ano ba naman 'yan? May movie na about sa zombie din, kaso nga lang rom-com. Oo, romantic siya. Yung CR, pangit pakinggan ah. Ang pangalan niya is R. Isa siyang zombie. Tapos parang na-in-love ata, na-fall siya sa isang tao. Oo, ano yung movie na yon? Basta nakalimutan ko yung title, napakaganda. What if magiging ganon? Kakailanganin ng mga normal na tao upang maibalik yung mga taong naging zombie sa normal nilang katauhan. Yon. Pasensya na, you know what? Itigil na nga lang natin kasi late na rin eh. Oo, hindi gumagana yung relong to. Wala pang battery but medyo late na. Yes. Ayun, 12:41. Para sa akin, wala naman siyang possibility na pwedeng mangyari pero cool siyang pag-usapan. 'Di ba? Parang COVID, hindi naman natin in-expect na magkakaroon ng global pandemic. Baka ganito rin ang pwedeng mangyari sa zombie outbreak. Biglaan, andyan na sila. So, sino yung sisisihin? Ikaw. Kasi hindi ka naging handa. Yun!